Hindi na napigilan ng asawa ni Barbie Hsu na si DJ Koo ang maglabas ng official statement laban sa mga naglalabasang maling impormasyon patungkol sa naiwang yaman ni Barbie Hsu at sa kustodiya ng kanyang mga anak. Pinaringgan din niya ang dating asawa ni Barbie na nagpapanggap na nagluluksa. Narito ang buong detalye. Kahapon ay naglabas na ng statement si DJ Koo sa kanyang Instagram account at sinabing, "My angel went back to heaven on February 2, 2025. Firstly, I would like to express my deepest gratitude to the many people who are mourning for Hee-won. I'm going through a time of indescribable sorrow and pain where the windows are on the verge of falling the Creator. I don't have the strength to say anything and I don't want to. But before the time of great loss and grief was over, the devilish people began to sell the love of my family and mine. Some are walking around in the sad rain while others are creating fake news about insurance and costs to feed their families. Is there really such bad people in the world? I'm scared of the thought of this. Can't you please stay still so that our Hee-won can rest in peace? Please, I beg you." And to the precious legacy Hee-won left behind, let me tell you about it. All the inheritance was collected by Sang-jeon Hee-won to protect his beloved family, so I intend to give all the power to my mother-in-law. Children's Empowerment is trying to take legal action to protect their children until they become adults to prevent bad people from touching them. For me, the time spent with Hee-won was a precious and unique gift that I cannot exchange for anything in the world. I think the last thing I'll do is to protect the families I love the most. For the last time, I bow my head and thank everyone for your love and condolence for our Hee-won. Hee-won's eternal love, Junjun. Hee-won ang Korean name ni Barbie Hsu. Pinili niyang magsalita sapagkat hindi na nirespeto ng mga press ang kahilingan ng kanyang pamilya na tumigil sa pag-atake at paggawa ng issue patungkol sa pamilya ni Barbie. Marami sa mga Chinese o Taiwanese press ang naglabas ng balita patungkol sa interes si DJ Koo sa milyong-milyong pera na naiwan daw di umano ni Barbie sa kanya. Maging ang kanyang pansamantalang pagkawala at hindi pagpaparamdam matapos pumutok ang balita ng pagpanaw ni Barbie ay ginawan din ng issue. Pinalalabas ng mga media na may foul play at may mga nagkakalat din na ginusto raw ni DJ Koo na mawala at pabayaan si Barbie nung ito ay nagkasakit. Kaya pinatunayan niya na hindi pera ni Barbie ang habol niya. Binigay niya ang full authority sa lahat ng ari-arian sa nanay ni Barbie. Pinag-uusapan din ngayon kung kanino mapupunta ang kustodiya para sa dalawang anak ni Barbie na isang 10-year-old na babae at 8-year-old na lalaki. Ilalaban daw ng pamilya ni Barbie na hindi ito mapunta sa kanilang ama dahil na rin sa masamang nakaraan nito noong mga panahon na mag-asawa pa sila ni Barbie. Naniniwala ang pamilya ni Barbie na hindi makakabuti sa mga anak ni Barbie ang mapunta ang kustodiya ng mga bata sa dati nitong asawa. Binanggit ni DJ Koo na ang Children's Empowerment ang tutulong sa kanila upang magkaroon ng legal actions na maprotektahan ang mga bata hanggang sa humantong sila sa legal age, kung saan makakapagdesisyon na sila sa kanilang sarili. Pinatamaan din niya ang ginagawang pagpapaawa ng dating asawa ni Barbie na si Wang Xiaofei. Napabalita kasi na lantaran ang ginagawa nitong pagpapanggap na pagluluksa sa pagkamatay ni Barbie. May mga eksena pa raw ito na naglalakad sa ulan na halos 30 minutes dahil daw nagluluksa siya. Nag-post pa raw ito sa kanyang social media account kung gaano niya namimiss ang kanyang asawa na sana raw ay siya na lamang ang namatay. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng bagong asawa ay nagagawa pa niya ang ganitong mga bagay. Binabatikos naman siya ng mga fans ni Barbie sapagkat saksi sila sa lahat ng mga paninira at mga masamang nagawa nito kay Barbie, lalo na noong panahon ng kanilang divorce.
Hindi rin totoo ang pinakalat nitong balita na siya ang sumagot sa private jet upang maibalik sa Taiwan si Barbie. Sinabi raw nito na hindi niya hahayaan na ituring na parang bagahe lang ang abo ni Barbie at nais niyang makauwi ito ng may dignidad. Naiinis naman ngayon ang pamilya ni Barbie sa mga paninira na kagagawa ng dati nitong asawa. Naglabas ng statement ang kapatid ni Barbie at sinabi nito na sila ang nag-asikaso at nagbayad sa lahat ng proseso ng pag-uwi sa mga abo ni Barbie. Walang kahit magkano ang ginastos ng dati nitong asawa. My sister's afterlife matters, including chartering the flight and other arrangements, were handled by the Shu family. Everything was handled by the Shu family and my husband Mike. Why is there this lie now that it was Wang Xiaofei who hired the flight? I really do not understand. Heaven is watching what you do, especially my sister who is there now. Will such intolerable lies continue to happen? Matapos ang kanyang pagpanaw noong February 2 at matagal na pagproseso sa Japan, ay naiuwi na rin sa wakas noong February 5 sa Taiwan ang mga labi ni Barbie Hsu. Ayon sa mga ulat mula sa Taiwan, ang urn na naglalaman ng kanyang abo na sinasabing kulay pink na paboritong kulay ni Barbie ay dinala na sakay ng isang VistaJet private charter flight mula Haneda Airport, Japan at lumapag sa Taipei Songshan Airport bandang alas 3 ng hapon noong araw ding iyon. Kasama sa flight ang kanyang asawa na si DJ Koo Jun-yop, pati na rin ang kanyang mga anak, at ang kanyang kapatid na si Di Shu, base sa footage na nilabas ng Liberty Times. Nagbigay ng payag si Di sa pamamagitan ng kanyang agency matapos makauwi. We thank the media for waiting for Barbie's return in such cold weather. She has arrived home safely. We believe she is happy and carefree in heaven now. We will not be holding a funeral for her because she had always been a private person. If you miss her, just remember her in your heart. Our family appreciates your love for Barbie. Si Barbie Hsu ay pumanaw sa edad na 48 dahil sa pneumoniang dulot ng komplikasyon mula sa influenza, habang nasa isang family trip sa Japan noong Chinese New Year. Sa Japan din siya i-cremate bago na iuwi ang kanyang mga labi sa Taiwan. Ayon sa malalapit sa pamilya, labis ang pagdadalamhati ni Di at hindi niya kayang gumawa ng mga desisyon kaugnay ng huling hantungan ni Barbie. Sa huli na pagkasunduan ng pamilya na panatilihin ang urn ni Barbie sa kanilang bahay upang makapag-usap pa rin si Di sa kanyang kapatid kahit nasa kabilang buhay na ito. Sa kabila ng pagkawala ni Barbie, mananatili siyang buhay sa puso ng mga tagahanga, lalo na ang kanyang iconic role bilang Shan-chai sa Meteor Garden. Marami rin sa entertainment industry ang nagpapaabot ng kanilang pakikiramay sa pamilya ng yumaong aktres. Rest in peace, Barbie Hsu.